Magandang araw! Welcome sa Linggo Tune kasama sina Teacher Sally at Teacher Saul. Samahan mo ako na magsanay sa pagbabasa o pakikinig sa mga seleksyon mula sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa, ika-4 na baitang, ika-5 bahagi. Ang liham paanyaya. Melinda Amor, ang tawag ng kartero. Tuwang-tuwa si Linda. Dali-dali niyang kinuha sa kartero ang liham at binasa yaon. Halatang-halata ang pagdidilim ng mukha ni Linda. Bakit? Kanino galing at ano ang isinasaad sa liham? Tanong ni Aling Lucia, ang ina ni Linda. Kay Loling po, sagot ng tinanong. Nagaanyaya po siya na pumunta ako sa kanyang kaarawan sa linggo. Ngunit hindi ako pupunta dahil noong aking kaarawan ay hindi siya naparito sa atin. Natawa si Aling Lucia. Naghihinakit ka? Naghihiganti ka? Hindi mo na pinakinggan ang tunay na dahilan niya. Nangibabaw kagad sa iyo ang galit. Tama lamang na hindi siya pumarito dahil nagkasakit ang kanyang ina. Sinabi iyan sa akin ng kanyang nanay. Maasim pa rin ang mukha ni Linda. Hayaan mo at ako ang bibili ng iyong panregalo sa kanya. Bibili tayo ng magandang aklat. Sasama rin ako at tutulungan ko ang kanyang ina sa kanyang gawain sa kusina, sabi ni Aling Lucia. Napayakap si Linda sa kanyang ina. Napakabait ninyo, inay, at maunawain pa. Sana po ay lumaki akong katulad ninyo. Narito ang mga tanong sa pag-unawa. Isulat sa iyong sagutang papel ang tamang kasagutan. Una, kanino nanggaling ang liham? A. Linda, B. Lucia, C. Loleng. Pangalawa, sino ang may kaarawan? A. Linda, B. Lucia, C. Loleng. Pangatlo, sino ang hindi nakadalo sa kaarawan ni Linda? A. Pinsan, B. Lucia, C. Loleng. Pang-apat, sino ang naghihinakit? A. Linda, B. Lucia, C. Loleng. Panglima, sino ang nagkasakit? A. Linda, B. Ina ni Linda, C. Ina ni Loleng. Pang-anim, kailan ang kaarawang ipinag-aanyaya? A. Sabado, B. Linggo, C. Lunes. Pang-pito, sino ang bibili ng panregalo? A. Ina ni Linda, B. Ina ni Loleng, C. Linda. Pang-8 katanungan. Anong regalo ang bibilhin? A. Aklat, B. Abaniko, C. Payong. Ika-9. Sino ang mabait at maunawain? A. Ina ni Linda, B. Ina ni Loleng, C. Si Linda. Ika-10 katanungan. Ano ang nagawa ni Linda sa malaking paghanga sa ina? A. Napaiyak, B. Napayakap, C. Natawa. Ang langaw. Ang langaw ay maituturing na pinakamapanganib na hayop sa buong daigdig. Ang mababangis na tigre, leon,
lepardo, ahas at iba pang hayop ay nasa masusukal na lugar lamang, ngunit ang langaw ay matatagpuan sa lahat ng dakong marurumi. Nakikita nating madalas ito at minsan ay hindi pinapansin. Ngunit alam mo ba na ang langaw ay nakapagdadala ng mga sakit at minsan ng nakamamatay? May 2 pakpak at 6 na mabalahibong paa na nakapagdadala ng mikrobyong nagdudulot ng maraming sakit. Ang langaw ay nakalilipad, nakadarapo at nakalalakad kahit saan, pati na sa kisame. Ito ay dahil sa mayroon itong 2 kuko at mga suction pad sa talampakan na dumitikit sa makikinis na bagay. Ang 2 malalaking mga mata nito ay binubuo ng libu-libong maliliit na lente. Kumakain ito ng kahit na anong bagay na nabubulok. Daan-daan kung mangitlog ang langaw sa mga basura at dumi. Ang paglilinis ng ating paligid ang makapagtataboy sa langaw na ating kaaway. Narito ang mga tanong sa pag-unawa. Isulat sa iyong sagutang papel ang tamang kasagutan. Una, ano ang itinuturing na pinakamapanganib na hayop sa buong daigdig? A. Ahas. B. Langaw. C. Tigre. Pangalawa, saan matatagpuan ang mangilan-ngilang mababangis na hayop? A. Kahit saang dako. B. Sa mataong mga puok. C. Sa mga masusukal na kagubatan. Pangatlo, saan matatagpuan ang mga langaw? A. Sa malilinis na puok. B. Sa lahat ng dakong marurumi. C. Sa masusukal na kagubatan. Pang-apat, ano ang kadalasang dala ng langaw? A. Mga pagkain. B. Mga buto ng halaman. C. Mga mikrobyong nakapagdudulot ng sakit. Panglima, ilan ang pakpak ng langaw? A. 2. B. 4. C. 6. Pang-anim, ilan ang paa nito? A. 2. B. 4. C. 6. Pang-pito, ano mayroon ang talampakan ng langaw? A. Balahibo. B. Suction pad. C. Pakpak. Pang-8 katanungan. Ilan kung mangitlog ang langaw? A. Isa-isa. B. Daan-daan. C. Libo-libo. Pang-8 katanungan. Saan nangingitlog ang mga ito? A. Sa tubig. B. Sa pugad. C. Sa maruruming lugar. 10. Ano ang kinakain ng mga langaw? A. Mga halaman. B. Maliliit na kulisap. C. Mga bagay na nabubulok. Ang mga batang Maynila. Unang araw ng pasukan. Unang araw rin ni Andres sa ika-4 na baitang sa paaralang Magat Salamat. Bagaman bago ang kanyang unipormeng pantalong kaki at puting polo, sapatos at lahat ng gamit, malungkot pa rin siya. Nalulula siya sa laki ng paaralan. Nararamihan at naguguluhan siya sa mga bata. Naalala niya ang madalas sabihin sa kanya na iba ang batang Maynila, Andres. Makisama at makibagay ka sa kanila, ngunit piliin mo ang iyong mga kaibigan.
Sa loob ng silid-aralan, ipinakilala ni Ginang Luna si Andres sa kanyang mga kaklase. Bawat bata ay bumati sa kanya. Binigyan siya ng papel ni Pedro, pinahiram siya ng lapis ni Isidro, itinuro sa kanya ni Carlos ang aklatan at sabay silang umuwi ni Manuel. Mababait pala ang mga batang Maynila, ang bulong ni Andres sa sarili nang pauwi na siya. Maligayang natapos ang unang araw ni Andres sa paaralan ng Maynila. Narito ang mga tanong sa pag-unawa. Isulat sa iyong sagutang papel ang tamang kasagutan. Una, taga saan si Andres? A. Ibang bayan. B. Lalawigan. C. Maynila. Pangalawa, nasa anong baitang siya? A. Ikalawang baitang. B. Ikatlong baitang. C. Ikaapat na baitang. Pangatlo, saang paaralan nagpatuloy si Andres? A. Paaralang Lakandula. B. Paaralang Magat Salamat. C. Paaralang Sulaiman. Pang-apat na tanong, sino ang kanyang naging guro? A. Ginang Luna. B. Ginang Reyes. C. Ginang Santos. Panglimang katanungan, ano ang naramdaman ni Andres noong unang araw niya sa paaralan sa Maynila? A. Kaligayahan. B. Kalungkutan. C. Pagkatakot. Pang-anim, sino ang nagbigay sa kanya ng papel? A. Isidro. B. Manuel. C. Pedro. Pang-pito, sino ang nagpahiram sa kanya ng lapis? A. Carlos. B. Isidro. C. Pedro. Pang-walo, sino ang nagturo sa kanya ng kinaroroonan ng aklatan? A. Carlos. B. Manuel. C. Pedro. Siyam, sino ang kasabay niyang umuwi? A. Carlos. B. Manuel. C. Pedro. 10, paano natapos ang kanyang unang araw sa paaralan? A. Malungkot. B. Masaya. C. Mapanganib. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang panoorin ang susunod na bahagi ng video na ito. Paki-like, comment, share at subscribe. Hanggang sa muli, paalam!